once again, your mom Miriam for today's vlog. This video is not just for moms, this is also for parents out there na nakakaranas ng stress. At kanino ba tayo madalas may stress? Of course, napakadami nating stress. Of course, before we start our discussions, if you're new to my channel, please do me a favor of subscribing and of course, hit the notification bell para lalo kang or lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ako nga pala si Moms Vlogs. Moms for Miriam A. Marinas Vlogs. Thank you so much for subscribing. For you, let us know how to cope up our stress, of course, in my point of view, your mom's point of view. Let us start. Okay, so lahat tayo ay nakakaramdam ng stress sa bahay, sa eskwelahan, sa trabaho, sa opisina. So lahat tayo ay nakakaramdam ng stress. Paano ba natin pamahalaan yung stress na yan? Kasi ang stress is talaga namang nakaka-apekto sa ating emotional and physical well-being. No? Ano ba yung stress? Ito yung kasi is yung reaction natin doon sa mga pagbabago. Reaction natin emotionally and physical reaction ng ating katawan. Ang stress, hindi naman masama kung paminsan-minsan, pero nagiging siyang masama kung palagi-lagi at hindi natin siya na-manage. No? Kasi normal reaction lang naman talaga yung stress, no, sa tao. Pero, dapat ang stress, hindi natin siya dapat minamahal. Ino-overcome natin. Kadalasan saan ba tayo nai-stress, no? Pag sa bahay, mga asawa natin minsan nakaka-stress. Yung mga anak natin nakaka-stress, no? Yung mga moms naman yan, anong kinaka-stress naman natin? Ang kinaka-stress naman minsan natin is yung overload ng mga trabaho. Meron tayong mga segue ng mga trabaho, meron tayong mga extra activities, ayan. Meron tayong mga auxiliary. Anong pa rin natin ngayon, yung pandemic na yan, ayan, isa pang nakaka-stress sa atin yan. Hindi tayo nakaka-act ng normal, no? So, yun yung mga bagay na kinaka-stress natin ngayon. Yung lalo na kung ang trabaho na yan is hindi mo gusto, parang napunta ka lang din sa trabaho na yan, isang stressful yan para sa atin. Pero kung mahal mo yung trabaho mo, yan, hindi ka may stress dyan. Pero, kung hindi mo mahal ang trabaho mo, ayan, number one is stress ang trabaho. Ang co-workers natin, minsan stress din yan. So, hindi tayo tatanggapin ng stress. Sobrang maraming stress. It's a matter on how we're going to handle those stress. Nasa sa tao yan kung paano niya mai-handle yung tinatawag niya na stress. So, dapat pangalagaan natin yung stress, hindi natin yung dapat minamahal. Kung hindi natin malalabanan ng stress, tayo rin yung kawawa. May epekto yan dun sa ating pangkalusugan, kaisipan, pangangatawan. So, kaya kinakailangan ng stress ay lagi natin papangalagaan. So, pag may stress na kayo, pangalagaan natin ang stress. So, minsan yung pagkamatay ng member of the family natin ay talaga namang nakaka-stress din. Ano? Ang pera lalo nakaka-stress sa buhay ng tao. Mga mahal na mga bilihin ay nakaka-stress din naman. No? Napakadami. Kahit mga maliliit na bagay. Traffic lang is nakaka-stress, diba? So, ang mga bagay na katulad noon ay talaga namang nakaka-stress. So, paano natin pangalagaan ang stress situations na yan? No? Na paano tayo magre-react? Ano ba yung tamang reaksyon? Ano ba yung gagawin natin? At iyan ang ating pag-aaralan sa video ko na ito on how we are going to cope up with different stress, no, sa ating mga buhay. Okay, so number one. Okay, so bago natin sabihin yung number one on how we are going to cope up the stress, kinakailangan alamin mo kung stress ka ba. Natitension ba tayo sa isang bagay, sa isang pangyayari? So, dapat alamin natin kung natitension tayo sa isang bagay o isang pangyayari, paano tayo nagre-react doon. Negative ba ang reaction natin? Kinakabahan ba tayo? Pinagpapawisan ba tayo? Sumasakit ba ang ulo natin? Ayan. So, alamin natin kung na-stress tayo. So, pag inatake na tayo ng stress, ganito ang gawin natin. Ito ang mga bagay na dapat natin gawin kung nakakaramdam tayo ng tension, no, doon sa isang pangyayari o sa isang bagay na nakaka-tension sa atin o nakaka-stress sa atin. So, ito is what we are going to do when you're feeling stress or when you're feeling the tension. So, number one is relax. Okay? Paano mag-relax? Take a deep breath. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Ayun ang gagawin natin. No? Mag-exercise tayo ng inhale, exhale. Pag tayo ay nakakaramdam ng
tensyon sa isang mga pangyayari o sa isang bagay na hindi natin maiiwasan ang ganoong mga reaksyon. Inig tayo ng music, yung music na sasayaw tayo, na pwede tayong gumalaw-galaw. Ayan, huwag naman mga senting music, yung mga pwede tayong umindak, pwede tayong sumayaw. Ayan, yan yung mga nakakatanggal na stress o mga isipin natin na nakaka-stress sa atin, no? Yung nakakadagdag ng tension. So, pagka nakakaramdam tayo ng ganun, alam nyo na ang gagawin. Inhale, exhale, meditate. Ano pa ba? Kinakailangan natin mag-exercise, kumanta, sumayaw. Ayan, magpatugtog kayo ng magagandang music. O kali maligo kayo. Ayan. So, pwede rin namang maligo. Baka kasi na-stress kayo kasi hindi pa kayo naliligo. Naliligo is nakakatanggal ng stress yan. So, dapat maligo kayo. Lalo na kung kayo ay naiinitan. Okay, do something you enjoy, no? Gumawa kayo ng mga bagay na nakakasaya o nakaka-enjoy sa inyo, nakaka-relax sa inyo. So, kagaya ko, ako kasi lagi akong nai-stress sa buhay ko. So, mas gusto kong sa harapan, parang may usap ako. Matuto tayong tumanggap ng mga bagay na hindi talaga pwede. Nating pwersahin ang isang bagay na hindi na pwede. Matuto tayong tanggapin na hindi na pwede. No? Kasi baka kaya ka nai-stress baka kasi gusto mong ipwede yung mga bagay na hindi naman pala pwede. No? Pagka ang bagay hindi talaga pwede, dapat muna talaga siyang bitawan at tanggapin sa sarili mo na hindi na pwede ang mga ganung bagay, no? Makakadagdag yan ng iyong problema kung ipipilit mo pa. Pero kung malaya mong tatanggapin, masaya mong tatanggapin ng isang bagay, hindi ka may stress, hindi ka mag-worry at magiging kang masaya. No? Kasi tanggap mo ang isang bagay na alam mo sa sarili mo na talagang hindi na pwede. Next is yung think positive. Mag-isip ka ng positibo, wag puro negatibo. No? Hindi lang umuwi yung pusa mo, sasabihin mo, nasagasaan na. Oh. Why not sabihin mo na, ay siguro naligaw lang siya. Siguro nasa kapitbahay lang, siguro nasa kaibigan niya lang, mga ganon. O, mag-isip tayo ng mga positibo, wag puro tayo laging negatibo, no? Laging positibo lang ang pananaw natin sa buhay para yung cells natin is mas madami yung mga positive cells natin dyan, hindi nagiging negative, no? Sa mga maliliit na bagay, minsan kasi doon tayo nag-worry, doon tayo nag-stress sa mga maliliit na bagay. Minsan sa mga maliliit na bagay, doon tayo napapahamak. So, maging positibo lang tayo sa lahat ng bagay, no? Learn to say no. Matuto kang magsabi ng no, hindi pwede, no? Kasi baka mamaya inaatupag mo lahat ng bagay. Say, for example, sa school, madami ka nang ginagawa, pero unin mo na naman, okay? Hindi masama na mag-say ng no. Especially kung marami ka naman talagang ginagawa, no? Say no pag hindi mo na kaya kasi yan ang isang nakaka-stress. Pero minsan hindi natin talaga maiwasan na humindi, no? Dahil binibigay sa atin yung trust. Pero alamin mo sa sarili mo kung kaya mo. Pero kung hindi mo kaya, try to say no. Mali mo maintindihan ka, di ba? Malalaman ang sagot ng iyong head kung ikaw ay accept ng kanyang mga sinasabi, no? Pero kung nag-try ka to say no, malalaman mo at masasabi niya sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Okay? Kasi baka mamaya accept ka ng accept, hindi mo na pala kaya. Doon ka mai-stress. So, pero pag nag-say no ka, in a right way naman, kung naman, ay, ayoko niyan, huwag naman ganun, no? You can say it in a nice way naman sa iyong superior. Ayan. Kung mag-accept na accept, try to say no, lalo na kung ikaw ay very loaded na naman. Okay, so bigyan mo ng time ang sarili mo na matulog, lalo na 8 hours sleep, no? Huwag namang panood ka ng panood ng K-drama, no? Huwag panood ng kung ano-anong mga bagay. Kung kailangan mag-relax ka, na matulog ka ng maaga, gawin mo para kinabukasan is fresh na fresh ang utak mo. 8 hours daily sleep ay napakaganda para sa ating kalusugan, lalo sa ating kaisipan. Kasi nakakapagpahinga ang ating isipan. Huwag ka nang panood ng K-drama dyan. Huwag ka ng ML dyan, no? Matulog ka na ng maaga para ma-relax ang iyong utak. Huwag mong isipin kung ano man yung
gagawin mo kinabukasan. Basta relax mo muna yung isip. Kailangan din natin kumain ng masusustansyang pagkain. At ano ba yung masusustansyang pagkain? Kumain tayo ng prutas, gulay, more on gulay tayo. Tapos water, ayan. Iwasan na natin yung mga kape-kape na yan. Nakakadagdag yan ng stress, no? Nakakadagdag ng tension. Kakaba-kaba tayo pagka lagi tayo nagkakape, no? Pero yung ibang tao is natatanggal yung stress nila pag nagkakape sila kasi may caffeine yan. Nakapagpakabog ng ating puso, no? So, maraming mga pag-aaral na ang caffeine ay talaga namang hindi maganda sa ating katawan. Okay, next natin is exercise regularly. Okay, give yourself a 30 minutes walk, maybe, or exercise at home, maybe, no? Yung mga ganon, pwede nating gawing routine, no? 30 minutes or 1 hour, talong-talong tayo dyan, papawis tayo dyan. Okay, so maganda na gawin natin. Okay, kung nakakaranas tayo ng problema, nating sarilinin, meron tayong mga kaibigan dyan. Kung wala ka namang kaibigan, edi kausapin mo yung malalapit sa'yo, yung ninang mo, yung cheers mo, naka-close mo, ayan, family members, nanay mo, kung sino man na pwede mong kausapin about your emotions, about your tensions, about your stress, ayan, pwede mo silang kausapin. Pwede mo kausapin sa messenger, pwede mo namang tawagan, pwede mong puntahan sa bahay, bisitahin mo, ayan, yun yung mga bagay na pwede natin gawin kung tayo ay nakakaramdam na stress sa buhay natin. So, paano natin i-overcome, ayan, tension na yan na nararamdaman natin sa isang sitwasyon na hindi natin hawak, na hindi natin inaasahan, ano? Ang next natin is gawin mo ang routine mo araw-araw ng may sigla. Diba tayo mga teacher, meron tayong routine araw-araw. Tayo mga parents, meron tayong routine araw-araw. Yung mga workers na yan, may routine sila araw-araw. Gawin natin ito ng may sigla. Ayan. Maging masaya tayo habang ginagawa natin yung araw-araw na routine natin. Maka-invite tayo ng good vibes, maka-invite tayo ng kasiyahan dun sa mga tao na makakasalubong natin. Kasi pagising pa lang sa umaga at medyo ang pangit na ng mood mo, makaka-invite din tayo ng bad mood sa ating mga nakakasalamuha. Okay? So, everyday, gawin natin ang ating routine ng may sigla at may ngiti, may saya sa ating mga labi. Na may problema tayo, gawin natin itong maging masaya. Kung meron tayong problema sa bahay, iwanan natin yun. Huwag natin dalhin sa trabaho. Kasi baka mamaya magkamali ka lang sa trabaho mo o baka ka-apekto pa yun sa'yo. So, kaya kailangan gawin mo ito ng may sigla at may puso. Is magpahinga tayo, mag-post tayo. Hindi bawal ang magpahinga, no? Hindi bawal ang magpahinga. Pwede tayong magpahinga, pwede tayong mag-post. Kasi yung pamamahinga na yan, pag-post na yan, is nakakaragdag din ng ating pangkalusugan. Okay, so kailangan mag-post tayo, no? Magpahinga tayo. Hindi 8 hours tayo nakaupo sa harap ng computer, no? 8 hours tayo nakaharap sa cellphone, mag-post kayo, i-post nyo yung mata nyo. Kasi hindi naman masamang magpahinga, no? Pwede kayong tumayo sa inyong desk, maglakad-lakad kayo, ayan, igalaw-galaw nyo yung katawan nyo. So, pwede yung gawin, hindi masama na magpahinga, lalo na kung ito ay makakatulong sa iyo, kalusugan. Huwag nakatutok, 8 hours nakatutok ka sa computer, masisira yung mata mo, yung may stiff neck ka, yung balikat mo, sasakit, ayan. So, why not pause? Pause for a while and then walk, ayan. Tapos yun, pwede na ka na namang ulit magtrabaho. Huwag yung talagang straight is nandun ka nakatutok ka sa iyo, computer para sa iyo trabaho. So, mag-pause ka, learn to pause and learn to relax. Of course, palakasin mo ang iyong pananampalataya. Hindi naman yung para ka namang santo, no? Para ka namang banal na banal, no? Hindi naman yung ganun. Palakasin mo yung pananampalataya. Kung hindi ka nagdadasal gabi-gabi, magdasal ka. Sumama ka sa mga kaibigan na nasa Panginoon. Ayan. So, magbasa ka once in a while ng Bible. Ano? Tapos, mag-reflect ka sa sarili mo.
tumawag ka sa Panginoon, especially kung nakakaramdam ka ng panghihina, ng problema, ayan, talagang kung nasa Panginoon ka, makakaramdam ka ng pagmamahal, no? Pag nasa Panginoon ka kasi marirelieve ka kung ano man ang mga pinagdadaanan, iiyak mo sa Kanya, ayan, sabihin mo sa Kanya, manalangin ka, palakasin mo ang pananampalataya mo sa Panginoon, ayan, I'm sure, marirelieve ka, kahit na wala yung ibang mga pinagkakakausap mo dyan, basta sa Panginoon ka magsabi, marirelieve ang iyong pakiramdam. So, palakasin mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Talagang kumapit tayo sa Panginoon kasi walang imposible kung kakapit tayo sa Panginoon. Mo paano mo kontrolin ang iyong sarili. Kukontrolin natin yung sarili natin. Huwag tayo magpapadala doon sa ating emotions, no? Yung galit, kailangan alam mo na kontrolin yung sarili mo. Alam mo paano mo siya i-handle. Kontrolin mo yung sarili mo na magalit, no? Alis ka muna, iwas ka muna, ayan. Relax ka lang. Ayan. Ang sakit kasi, pag hindi siya ginamot, hindi siya ginawa ng paraan, lumalala, no? Ganyan din ang stress. Kapag hindi natin yan na-manage, lagi tayong nai-stress, hindi natin nakokontrol yan, habang tumatagal, nasisira na pala ang ating mga veins dyan, o sa ating katawan. Humihina ang ating mga immune system, humihina ang ating mga ugat, no? Dahil na tayo ay na-stress natin yung mga paano natin kontrolin ang ating sarili. Pag nakakaramdam tayo ng tensyon, nakakaramdam tayo ng galit, dapat alam natin paano ito pangalagaan. How beautiful it is to be stress-free and bloom slowly like a flower. Worry less, smile more, be yourself, be grateful, and